Isa sa mga inaabangan kada nagpapalit ng linggo ang galaw ng presyo ng produktong petrolyo. Kaya nakasalang ngayon sa Balitanghali si Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Magandang umaga po, Director. Magandang umaga, Sir Chino at Ma'am Marie. Magandang umaga sa ating mga kababayan po. Morning. Okay. May rollback po ba sa susunod na linggo na inaasahan, sir? May rollback po tayong inaasahan. Lahat ng products, no? Gasoline, diesel, and kerosene. Mukhang, except for the Friday trading na hinihintay pa natin, may malaki ho ang chance na ang rollback ay sa gasolina, sobra-sobra ho sa 150, 1 peso and 50 centavo. Sa diesel, more than 1 peso and 50 centavo din. Ang kerosene, mukhang lagpas ho ng piso. Okay. So, again, this is subject pa ho sa posibleng pwedeng maibaba pa lalo sa Friday trading price kung didiretso ang rollback. So parang magandang pamasko pala yan, no? Mula sa oil industry. Pero ang tanong siguro ng mga kababayan natin, magtutuloy-tuloy po ba yan hanggang sa pagtatapos ng 2023? Well, fundamentally, no, malaki na ho ang pinagbago ng supply-demand balance. Ang expectation ho ng mga reports ay umaabot na ho tayo ng kabaliktaran na meron na hong inaasahang oversupply. Even to next year, mga first quarter ng next year. Except lang ho, may threat ho ngayon dahil nag-uusap ho ang OPEC Plus. At initially, meron ho silang planong magbawas ng additional 900,000 barrels. So ito'y pag-uusapan palalo dahil bumisita ho ang Russian President sa Saudi. At mukhang ang isa doon sa pinag-uusapan ay baka itong production cut, no? Ito lang ho ang threat. Number one, kung dadagdagan ho ito sa mga susunod na buwan, yung 900,000 barrels na yan, at kung ma-i-deliver ho talaga yung actual production cut. Ibig sabihin, magkakaroon ho na naman tayo ng pagbabawas doon sa production. Kaya sigurado mag-iiba na naman ho ang takbo ng ating price. Director, nakita na natin na sa pagtatapos, posible yung oil price na magkaroon ng oil price rollback. Pero ang tanong siguro ng mga kababayan natin, sa pagpasok ba ng 2024, baka babalik na naman, may price hike na naman ulit. Posible pa rin ba ito? Well, as sinabi ko, no, as long na hindi ho i-effect or i-epekto talaga itong itong production cut, no, ang expectation ho ng, for example, ng Platts, ang kanilang projection, latest projection ay magkakaroon ng oversupply over 100,000 barrels per day ng oil by end of this year. So mukhang lalaki pa ho yung agwat na yan pag dating ng first quarter. So tuloy ho sana ang rollback. Again, except kung mag-implement ho talaga ng actual production cut ng additional 900,000 barrels at kung baka meron pang idagdag na production cut kasi ongoing ho ang discussion dyan. Right. At kung ma-i-deliver ho yan, sigurado ho, maiiba ho ang itsura ng ating supply-demand balance. Magkakaroon ho ng kakulangan again. At sigurado, mababaliktad ho ang trend ng price. Magkakaroon ho siguro ng pag-i-increase. Director, kung mangyari ho yan, Director, nabanggit mo. Planong production cut. Director, nabanggit mo yung mga factors, no, na maaring makaapekto sa pagsipa or pag-rollback ng ating produkto ng petrolyo dito sa ating bansa. Pero wala bang ibang alternative sources tayong tinitingnan? Nabanggit nyo sa Europe, pero meron ba ina-explore yung ahensya na ibang pagkukuhanan ng produktong petrolyo para maibsan itong epekto ng giyera sa Europe at iba pa? Hindi ho tayo, Sir Chino, naka-direkta sa parang ang usapan ay isang lugar o isang bansa. Highly commoditized na ho itong oil. Kaya kung ang nangyayari hong problema ay doon sa OPEC Plus, which is supplying around 40% ng global supply, kahit anong galaw mo dyan, kahit saan ka pumunta, apektado na ho. If you go for the trading hub sa Singapore, hindi na ka ho makaiwas doon sa effect
At yan ho ay nagre-reflect ho talaga dun sa tinatawag nating mean of plot Singapore. Now, if you go to the indexes ng Japan, more or less ganun din ho ang nangyayaring paggalaw. So mahirap na ho natin parang there will be a point of isolation. Wala ho ng isolation sa galaw ng petroleum product sa panahon na to. Okay, maraming salamat, Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.